Kamusta nung nalaman mong nakasali yung yung inyong entry, Miracle? Sobra po akong na-excite talaga. Like, sobra po akong... Nagulat din po ako kasi hindi ko talaga in-expect na magkakaroon ng second Miracle. Parang very unexpected po siya kasi it's been 7 years since yung first Miracle in sa 10 years old po kasi ako noon and 17 na ako. So, matagal na siya and hindi ko talaga ever naisip na gagawa ng part 2. Actually, may mga nagme-mention nga po pag yung mga nagpapapicture, sasabihin na, Sia, gawa kayo Miracle Part 2. Sabi ko, ay, paano po gagawin yan? Malaki na siya, gano'n. So, parang, hindi ko po siya ever na-imagine na actually gagawin yung second Miracle. Kaya, super excited and nagpe-prepare na po ako with, syempre, I'm sure drama po yun ulit, iyakan ulit. So, Bali mangyayari sa sequel, prequel, di ba? Yung itong Miracle 2. Yes. Tapos kasi doon sa story before is si Bella yung nung lumaki ka, naging si Bella. Tapos ngayon, ikaw na talaga yung gaganap nung character na ginagampanan mo. So, syempre, dahil nga sequel, prequel, medyo nalilito yung tao na ano yun, namatay na si daddy mo na si Aga noon, di ba? Tapos, yun nga yung character mo na iba na, nabigay na ba sa inyo, nabasa mo na? So, according po sa magaling naming writer na si Miss Mel Del Rosario, yun nga po, sequel, prequel, so ipapakita yung 16-year-old na Yesha, which is ako po yung gaganap talaga, kasi nalilito po yung mga tao kung ako daw po ba or hindi, or so, yun po, ipapakita kung paano nag-cope si Yesha after nung tragic death ng father niya, and very interesting po yun kasi hindi pa natatapos yung kwento ng Miracle. Makikita mo yung life ni Yesha after nun. Tapos nung first Miracle po, nakita yung naging lawyer siya. So it's very inspiring. And of course, si Joselito, ipapakita po yung life niya naman before Yesha. So parang yun po, parehas siyang ipapakita sa movie. Ilang beses na kayong nagkasama ni Aga? Sa project po? Oo. Yung Miracle in Cell number Yun 7. pa lang. Opo, yun At saka na po. ito. Opo, second Pangalawa, time na po oo. na yun. What kept you busy nung panahon after ng Miracle in Cell number 7? Nag-pandemic po kasi nun eh. So, hindi po ako nagkaroon ng projects for maybe 2 years. Kasi nabigyan naman po ako ulit nung 12 ako. Pero yun po, nag-pandemic. So, umuwi muna kaming Mindoro. So, dun muna kami nag-stay. Dun po kami na lockdown, which is really good. Kasi wala pong COVID dun sa bayan po namin dun. So, Free ka parang to free ano, lang po. oo. Doon ko po naranasan maglaro ng mga street mga laro, like mga patentero. Wow. And nagkaroon ako maraming friends doon. So, it's very memorable. And then, nung 12 po ako, bumalik ako sa Manila ulit para gawin yung wedding dress. Yun yung first project ko after pandemic with Miss Christine Reyes. And yun po, nabigyan ako ng mga other projects ulit with Diva, kasama si Tito Jano Gibbs, and then mga horror movie, mga ganun po. And then ngayon po, itong second Miracle, so yun po, ito po talagang nagpe-prepare ako kasi it's such an honor na maging part ulit ng MMFF after so long. And grabe, mabigat po yung mga kalabang mga movies. Hindi naman kalaban kasi it should be like a team pa rin dahil lahat kami, isa lang naman ang goal na may handog yung mga movie namin for the Filipinos. Pero yun po, medyo nakaka-pressure pero gagalingan ko po. Anong sabi ni Boss Vic sa inyo nung napili yung movie? Anong sabi sa inyo? Sinabi ni Boss Vic? Nung napili yung Miracle movie sa MMFF? Actually, randomly niya nga lang kung sinabi sa akin nung nakita po kami kasi may parang meeting po nung time na yon and nilapitan lang po ako ni Boss Vic. Sabi niya, Sia, gagawin na yung second Miracle. Sabi ko, huh? Ano second Miracle? Kasi parang randomly lang niya po sinabi, wala pa po nagsabi sa akin eh. First time ko narinig kay Boss Vic. And then, sabi ko lang, hindi ko po alam na MMFF entry or anything. So, sabi ko lang, okay po. Like, sobrang yung reaction ko nga po, parang, yung mababa lang yung reaction ko dahil wala pa po akong idea kung ano yung meaning ng second Miracle. Like,
get together ba yun? Parang reunion ba yun? Anong second miracle? Tapos after a few days, nung sinabi po yun sa akin ni Boss Vic, sabi ko, oh my gosh, MMFF pala. So, na-realize ko, grabe ang baba ng reaction ko kay Boss Vic. Yun pala, MMFF yung sinasabi niya. So, yun po, sobra po akong natuwa. Tapos nagtatalon, super excited. Pero sana yun, ano yung pinaka hindi mo talaga nakakalimutan na nangyari doon sa first Miracle movie? Na hanggang ngayon talagang pag naalala mo natutuwa ka, na-excite ka talagang memorable para sa iyo. 10 years old ka Oo. lang, no? Opo. Ano yung hindi makakalimutan? Syempre po, working with the cast, sobrang power cast po talaga yun. Ako nga yung outcast. Bakit? Power Bakit cast, ka outcast. Oo, Kasi po, malalaki, ano. lahat po veteran actors. Yes. Big Ako stars po, na. ako po, during that time, 5 years pa lang po ako sa showbiz. Nun sila, decades na. So parang, super, nandun po yung pressure, of course, sa isang 10 years old na batang gaganap, na may malaki yung role for this. And, pero of course, sobrang humble po ng lahat, sobrang babait. So, hindi ko po ever na-feel na parang di ako belong. Para kaming naging family on set. So, being able to film this again with the same people for the second time, sobrang nakakatuwa po, para kaming reunion ng family, kumbaga. Kasi, yung Miracle in Cell number 7, malaking part po yan ng career ko talaga. And maraming taong nakaka-recognize sa akin from that movie. And I guess it did leave a big impact din sa mga tao. So, being able to do this again, second Miracle, sobrang malaking bagay po to sa akin. And sobrang I will really prepare for this po. Nag-acting workshop ka pa ba ever? Or kasi alam namin naturally magaling ka Ay, kumanta hindi ng naman maliit. po. Parang Actually, Vivo, oo. ganyan. Pero nag-acting workshop ka pa. Sa yung first Miracle in Cell number 7, yes po, nag-acting workshop ako with si Tito Raymond Bagaching. Siya po yung nagturo sa akin. Sobrang magaling na actor. Actually, maraming credits po kay Tito Raymond kasi siya talaga yung nagturo sa akin ng mga technique with crying. Although nung Langit Lupa naman po yung mga before projects ko, may mga crying scenes naman na po ako, pero iba kasi yung Miracle in Cell number 7. Talagang high demand crying scene siya. And kailangan mabigat talaga yung maramdaman ng mga audience. So, malaki po talaga yung naitulong ni Tito Raymond, and I'm forever grateful to him kasi sobrang galing naman po talaga actor ni Yes. Tito Raymond, one of the best talaga. So, sobrang it's an honor na naturuan niya po ako nun. And I'm sure madadala ko pa rin po yung tinuro niya ngayon sa second Miracle. Yung mga kasama niyo nung first, mga kasama niyo rin sa second? Or may iba Yes pa? po. Lahat sila JC. Wala po pong like Sinasabi. in-announce talaga na cast, pero I'm pretty sure yes po. Zia, ilang taon ka na sa showbiz, Mane? All in all. 12 years po. 12. Sino mga, so far, sino mga Kasama best yan? friends o close Oo. friends mo sa showbiz? Sa industry? Siguro yung mga nakasama ko din po growing up, like sa Team A po kasi, children's show po siya. May mga naka-work po ako doon, like sina Sofia Riola and sina Marcos Cabais. Mga ka-work ko po sila dun sa children program show. na yun. So, sila pa rin po yung mga friends ko until now. And, Like, do you go out? May mga ano kayo? Diba oo chat po. group? Parang gano'n. May mga GC po kami. Actually, yung buong team may GC. Meron po pa po kaming Hanggang ngayon, GC. existing Until pa rin. now po. Now you're with Viva, no? Siyempre yung sikat sa Viva, yung mga Viva 1 series. Are you open to having a love team? Open naman po. I'm not against love team, but syempre, para po sa akin, I think dapat continuously ma-normalize din yung mga individual artists kasi I feel like mas nag-grow din po talaga yung artist that way, that you get to explore different roles, and kung i-pair ka man sa iba't ibang tao along the way, then that's also good kasi you get to learn from everyone you work with along the way. Pero parang being tied to one specific love team, medyo challenging po yun talaga. Like, people think madali yun na i-pair ka lang at okay na. Pero you have to have the same goals,
same vision sa career nyo, and kailangan walang magme-mess up kasi pag may magkamaling isa, madadamay kayo parehas. So it's really a teamwork. So I think it's really hard na makahanap ka ng love team mo. Pero kung yun po yung gusto ng Viva, open po ako. Pero you know, it's fun then to be an individual artist. And sorry, napansin ko kanina pa na you're very articulate na tapos magaling ka mag-Tagalog, magaling ka mag-English. Correct. What do you think led to that? Do you read a lot? Nanonood ka? Anong... Siguro po kasi first language ko po English since I was born po sa England, and 5 years old po ako. Inglesero siya ng bata. 5 years old po ako pumunta sa Philippines, and natuto ako mag-Tagalog ever since dumating kami. Actually, hindi naman po ako tinuruan mag-Tagalog. Parang na-adapt na lang growing up in the Philippines. And yun po, I think it's very important na pag Filipino ka, marunong ka din mag-Tagalog, syempre. Kasi may mga iba na English lang kahit Filipino sila. It's important that you know your own language, syempre. Happy ka. So, happy. Half. Opo, British yan na ano. Opo, British But, Filipino. But you're proud to be a Pinoy din. Opo, syempre. Eh, mas mukha daw matalino pag magaling mag-English. Yes. Hindi Di naman. ba yun yung angle ng Pinoy? Oo. Yes. Hindi ko Correct. nga Oo. po gets bakit ganun eh. Kasi, so pag Tagalog ka, hindi ka matalino. Parang hindi ko po mag-gets actually yun. Pero, I love I people guess, Mm. parang naging mindset na lang din po siguro. Maybe because ang daming mga nag-colonize sa atin before and parang mas superior lagi yung mga English people. Pero, yun, dapat it's time na mag-iba na yung thinking sa ganun and tangkilikin yung own language natin. It doesn't mean na English ka matalino agad automatically. Pero yung mom mo ba nire-require ka mag-Tagalog dati or nire-remind ka dapat mag-Tagalog? Hindi naman. Parang naging personal thing ko po siya growing up. Parang, kasi nga may mga kalaro po ako sa mga streets, ganun. So, sila din po yung nagturo mag-Tagalog sa akin. Kasi lagi po akong naaasar dahil may mga Tagalog akong di alam. So, behind my back sabihin mo nga gantong word, tapos yun pala bad Tagalog word. Ganun. So, parang pinush yung sarili ko. Sabi ko, no, mag-aaral ako ng Tagalog. So, ginagalingan ko po talaga ever since I was younger na mag-aaral talaga Tagalog. Meron ka pang accent. Pag sinasadya po, Pag nag-i-English. Opo. Ano pong gusto niyo sabihin? Ay, wow. Invite them to watch the movie. Sige. Second Miracle? Oo, sa Second Sige po. Miracle. Isang camera po. Sige, anyway. Ako mamaya Sir, sila after. I'm inviting everyone to please watch the second Miracle in Cell Number 7. That's the official entry for the Manila Film Festival, and I really hope that you guys really would love this film as much as you loved the first one. And hope you guys enjoy the movie and support Filipino films. Thank you. Galing. 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 So, hindi pa rin nawawala yun, ano, Oo, nandiyan kahit pa rin. Pag sinasadya po. sinasadya. Hindi kasi yung iba, di ba, kapag sobrang tagal na, or Oo. meron ba talaga hindi natatanggal kapag ganun? Or, Ang tagal bago matanggal. Siya, tell us about your family ba? Like, ilan kayo mga kapatid? Meron po akong older brother na si Liam. Currently, nagsa-study po siya sa England. So, wala po siya dito, which is very hard din for me kasi growing up, siya talaga yung kasama ko lagi. Parang best friend ko siya. And, yun po, so, nag-a-adjust pa rin until now kahit it's been more than a year na nasa England siya. Nalilito po ako sa akin. Oo nga. So, anong hobbies mo if you're not busy shooting or doing films? Yung mga hobby mo? Recently po, I'm very into fitness. Lagi po akong jogging, nagji-gym din po ako. Wow. And sports, football, and... Football? Opo, football. And then, may instruments po ako sa room ko. Like, may guitar, electric guitar, piano. So, yun po. In-equip ko po yung sarili ko with those kasi I really enjoy playing instruments po. Pero tama ba you were introduced sa showbiz? Music ang unang no? Bakanta. Bulusak mo, unang bulusak mo sa showbiz. Tama ba? Paano ba? Sa Minimi po kasi, opo, singing po siya. Pero,
Hindi, like, ang sintonado ko po nun eh. Kasi 5 years old po ako nun. Pagkabibo talaga. Opo, parang bida-bida lang ako ng bata. So, Bida-bida. yun po. Katuwa to si Pero Sia. yung first, first job talaga na nabigay sa akin was acting po talaga. Akin talaga. And then yung singing, parang naging pumasok na lang siya later on. Actually, si Boss Vic po talaga nagpo-push sa akin sa singing. And yun po, parang na-adapt na lang po siya later on sa career ko yung singing. Pero nag-start talaga po acting. Sino yung mga ina-idolize mo or parang na-imagine mo, sana one day ganyan yung maging takbo ng career ko, parang gano'n. Wala naman po akong specific na parang goal na maging yon. Pero may mga favorite po akong mga actress like si Miss Nora Honor, Miss Jacqueline Jose. Pag pinapanood ko po sila, parang I don't feel like I'm watching a movie. Parang feeling ko, nangyari talaga siya. May nag-video lang na parang it feels very real. And I really aspire to be an actress na supernatural yung acting. Pag nagsalita, parang iisipin mo, kausap mo lang talaga. Yung ganun po talaga yung goal ko with acting. Yun namang mga bata-bata ng content na pwede mong makatrabaho, makasama. Siguro makatrabaho po, syempre si Ate Sarah G. Yun po yung mga gusto kong maka-work kasi triple threat po siya eh. Singing, acting, dancing. So she's someone na talagang I look up to. So, kanino ka, sa mga artista na nakita mo lately, kanino ka na-starstruck? Na personal mo, Starstruck? na talagang napawaw ka sa mga nakita mo. Pwede pong like yung mga dati pa. Oo. Siyempre, Christine Hermosa po. Nung bata po ako, nakita ko po siya. Super angelic face. And para siyang breath of fresh air. Parang Wow. ganun, parang wow. Parang may angel na bumaba. Parang ganun po. Ganda po. Nakaray. Baliktaran kami. Galing na. Tingin niya mo ang angel talaga. Bongga. Yung schooling mo, paano pala siya ngayon? Nag-break ka muna from school, focus sa work, paano mo? Currently online school po ako. And ano po siya, parang sa DepEd po. Parang just to continue my studying. And actually, nabigyan nga po ako ng invitation sa Oxford University na mag-study for 1 week just to try out being an Oxford student. And sobrang nga po, parang it's such an honor kasi sa last day po ng learning namin, kasi a week po yun. So sa last day po, may chance kami to apply to be an actual Oxford student in the future. So, syempre, may pressure po kasi dream school ko po yun eh. So, if ever that would be such a great opportunity, gusto ko pong mag-aral ng film sana or Oxford din. directing. Opo. So you tried the 1 week. Mangyayari pa lang po sa Mangyayari. this December. How po. did, how did you get the offer? Did you apply for Paano siya? it? Or napili-pili Ano na nila? gets? Ano po siya eh, this organization called Youth Fuel. Minessage po nila ako, nag-email po and all that. Parang sinabi nila na gusto daw nila po akong i-sponsor for a week to study. So parang hindi ko po, actually nung una sabi ko, wait baka scam to ah, parang totoo ba to? And then nung chinek ko po talagang it's a real organization and I think they chose me din po dahil nagustuhan daw po nila na WWF ambassador po kasi ako and then Save the Children ambassador. So parang I feel like nagustuhan po nilang i-sponsor ako and super, hindi pa rin po ako makapaniwala kasi it's my dream school talaga and parang never kong in-expect na may invite ako to study there for a week. Kahit a week, it's still a big thing for me. And may chance ako to apply. So hopefully makapasa and sana makapag-school ako in the MNS. So future. you are in grade 12 now? Opo. So college na talaga. Opo. Paano yun kapag itutuloy mo yung acting career mo? Kasi university naman po any ages. So I feel like I'm just gonna have to find the right timing. Kung ano yung tamang time na siguro pag medyo break sa projects or study muna for few years or yun po. Timing lang talaga. Libre siya.
Sa itong December, libre siya. Opo, libre po. Scholarship. Sponsorship po siya. I mean, ready ka na, like anytime, punta ka na, you can go there na pag booking tickets and all. Pag, December. Oo. Opo. Meron po kasi akong British passport. So I think yun, siguro kinonsider din po nila yun if it would be easy for me to go there bigla. And yun po, thankfully, okay naman po wala naman pong visas needed or anything. And then kapag na-comply mo na yung 1 week, pwede kang pumasok ng medyo madali na sa Oxford, parang gano'n? Tama ba? Um, That is Opo, kasi they will help me apply. Parang may mag-guide po sa akin na makapag-apply doon para sa future. So, yun po. Siyempre, I'm preparing for that din. Kaya, eto pong year na to, medyo may pressure nga po. Kasi ang daming nangyayari. Parang may MMFF entry and then may project din po akong gagawing isa pa. And then my Love You Lots din po with Will Bea. Ay, wait, Sa wait. Lapidas ba? When in December? Oo, film fest eh. Yun nga po. Nasabi naman na po namin. 1 week lang naman po siya. So, actually, plan nga po sa amin nung hindi ko pa po alam yung sa MMFF. Plan po namin na magstay doon until New Year with my family there. Pero yun nga po, dahil may MMFF, after po nun, balik po talaga agad. Okay. Hindi siya pwedeng January, kailangan December talaga. December Yung po siya Oxford talaga. doon. Opo. Kasi may iba't ibang countries pa pong kasama. Hindi Kasama lang ka, po, okay. parang may representatives from different countries. And yun po, thankfully, sa Philippines, ako po yung Sana first week na-invite yung nila. mangyari. Correct, oo nga. Anong tawag sa program din sa Oxford? Anong tawag? Parang youth fuel, parang ang focus nila doon mga critical thinking, public speaking, Yun ang magagawin mo. opo, yun po yung mga pag-aaralan doon. Good luck. Bagay. Thank you po. Congratulations. Bagay Kung sa hindi kanya. ka, kung no? hindi Oo. ka, halimbawa, magiging Bagay artista, naman. anong gusto mong maging? Siguro po, like nothing related sa film, kung wari. Kasi gusto mo maging Opo. filmmaker. Kaya, So, if nothing related sa film, siguro, very interested po ako sa, like, how people think. So, siguro something about yung pag-solve ng mga crimes, mga psychology po. Kasi ako po personally, I watch a lot of documentaries about true crime and kung paano nila sinosolve and medyo mababaw siya pakinggan na parang true crime pero it's something na parang I feel like parang lagi ko po kasing napipredict kung sino lang yung killer. So, very interested po ako dun. Or like psychology, mga ganun po. bagay pa rin sa'yo para yung si Yesha naging lawyer. Oo nga po eh. Actually, Bakit? lawyer din po is something na iniisip ko rin po before na i-take sa Yes, university. bagay sa'yo. Kasi Kasi 3 years lang sa implant. Si mommy po Very kasi good, very nag-aral po siyang law. So, 3 years lang. Nice. Kaya rin. Isang taon na lang dapat. Napansin ko Sabi kanina ko pa, nga magiging schoolmate kami. napansin ko kanina pa na articulate ka. Yung pagiging beauty queen, would you consider? hindi ko po siya ever like naging passion eh. Parang ever since bata po ako, lagi po akong sinasabihan na bagay ka mag-beauty queen kasi parang tatangkad pa daw po ako kasi half, mga ganun. So parang, Saka wala ng height, ano ngayon? oo nga, actually, oo nga po. Hindi na siya Anong issue. height? Anong height ko ba, mami? 5'1", 5'2" ka lang. Opo. Walang height requirement. Pero hindi ko po Pero siya 17 talaga, ka lang. Oo. hindi ko po siya naging passion eh. Hindi ko rin alam bakit. Feeling ko rin po kasi parang di ba yung goal naman po nila doon is parang maging inspiration ka to later on help people with your advocacies, ganun. And I feel like you can do that without the crown naman. And ako naman po, I'm advocating naman po ngayon, volunteering sa mga organizations na pwede kong mapag-volunteeran. And I feel like I'm already doing my part naman with in terms of that po sa pageantry. So parang hindi ko po siya talaga naging passion eh. Oo. And last na sa Love You Lots ka, how was it working with Will Bea? Kamusta sila? Very fun po when I found out na makaka-work ko sila kasi alam ko po parang super yung chemistry nila ngayon and
Kahit po on set, working with them, like, ang sweet po nila sa isa't isa. Like, may kita mo sa isang tabi, sa chair, like, imamassage ni Kuya Wilbert si Ate Bea. Very sweet po sila. And actually, di ko alam kung dapat sinabi ko yun. Pero yun po, yung chemistry nila on and off screen is something na super cute po. And comedy po kasi tong project na to. So, hindi po ako masyado nagko-comedy. So, syempre it's fun to always try out different roles. Yun po. Anong role mo dito if Name ko po dito Adele. Kapitbahay po ako ni Isa, which is si Ate Bea. And meron po kasi siyang, anong tawag naman? Dissociative dissociative This personality? dissociative identity. personality disorder. So, parang ako po, protector po ako niya. And lagi ko siyang pinoprotect with everything dahil ayokong nati-trigger yung mga episodes niya or so parang medyo nakaka-relate nga po ako sa character ko in a way kasi I'm very into mental health then. And happy ako na with this project mabibigyan ng spotlight yung mental health kasi dun nakafocus yung story in a way. And it's important na mas pag-usapan na yung mental health especially these days kasi ang dami na talagang mga nagkaka-issues about that and ang dami nang nakakaranas niyan kahit sobrang bata pa and I think it's really good na magkakaroon ng project about this and yun po. And last na, speaking of mental health, what do you do to maintain yung well-being mo? Do you journal? Do you... Yes, I do. Nagjo-journaling po ako. Actually, regular po ako nagjo-journaling. Anything about my day or any thoughts or ideas or anything na baka pwede maka-inspire, ganun. Sinusulat ko lang lagi. And of course, kapag when I'm not working, syempre, dinidisconnect ko yung sarili ko from showbiz and kami ng mom ko, pumupunta kami sa nature, nag-meditate kami, peaceful din po sa akin for mga pilates, mga yoga. Like, nakaka-peace po yun, nakakapagbigay siya ng peace sa akin. And, para nga po sa akin, like, sobrang importanting topic talaga yung mental health ngayon eh. Kung ako nga po, like, if I have the chance, gusto ko, like, every school, private, public school, yung may mga mental health facilities. Kasi I feel like makakatulong talaga yun for the youth. Kasi ang daming mga silent battles sila. And, talagang dumadami na po yung ganun ngayon eh. Ang daming nagkakaroon ng disasters din sa mga school, yung mga naririnig kong balita. Very heartbreaking. And I feel like yung mga ganun, may iwasan po yun if only there's more facilities na nakafocus sa mental health. And yun po, it's important that we stay positive, of course, kasi ang daming nangyayari ngayon sa mundo. And when I say stay positive, it doesn't mean we have to pretend that everything's okay. Pero it's that we're positive enough to think na there's gonna be better days. Parang ganun po. And it's important that we be that safe space sa mga friends natin, family, even to strangers. It's important na maging tao tayo na nalalapitan ng mga tao around us during those hard times. Kasi I do know that if we do be that safe space for people, mas magiging okay tong country na to, yung community natin for every Filipino. Galing. And last na, super last, ano yung dream role mo na lang one day? Dream role, siguro something na hindi ko pa po na-try. Maybe, siguro parang psychopath or yung talagang challenging na role po. Like yung kailangan ibigay ko yung lahat ng acting abilities na meron kasi ganun kahirap yung role. Something na ganun po. Kasi alam ko that will really push myself na talagang galingan for a role like that. Thank you. Thank you Gia. po. Thank you. Dami kong Ako daldal dalawa talaga. lang. Anong advice mo sa kanila? Siyempre, amid all the things happening right now in our country, yung mga sa system natin ngayon, yung mga personal battles natin,
it's important talaga. It's cliche, pero stay positive talaga eh. Pero, yun nga po, it doesn't mean that kailangan nating magkunwaring okay ang lahat. Kasi hindi naman okay yun. Baka mas lalo lang lumala yung mental health battles natin. Pero, yun nga po, it's to stay positive na magiging okay pa. Everything will be okay, and siguro be inclined with yourself if you know yourself enough and kaya mo makontrol yung sarili mo with how you feel. I feel like it's really important na may connection tayo with ourselves. Kahit sarili na natin to eh. Pero we need to stay connected with ourselves. And I think ma-achieve yun through meditation if you have that inner peace in you. And kung syempre mabuti yung hangarin mo sa mga tao, you're peaceful, a peaceful being, that really helps na maging okay ka and clear yung mind mo. Thank you. Thank you po. Na-experience mo, alam mo yung pretty privilege, yung parang mas binibigyan pabor pag mas maganda, ganyan Yes. sa society. Na-experience mo ba yan? Being, lagi ka siguradong pinupuri na ang ganda mo. So may pretty And privilege yung ba? siguro advantage yung magaling kang makipagpusa. Oo. Naramdaman mo ba yun? Or how do you feel dun sa idea na? I think we all know na minsan may mga ganun talaga eh, which hindi ko po masyadong gusto actually, even though sometimes makaka-benefit ka from it, pero parang I feel like medyo unfair siya sa society na may mga ganun kasi we're all the same, lahat tayo may katawan, may mukha, so parang hindi ko po gets minsan yung ganun, pero though may mga advantages din talaga, but parang hindi ko po masyadong Iniisip. gusto, like hindi ko rin masyadong gusto na may mga ganun kasi mas okay na equal lahat. And also, syempre nasa 17 ka ngayon, no? May mga Opo. manliligaw na ba? Kaya niya to mani-mani. May crushes? Wala naman po. Walang ka-text? Wala. Ako manang po talaga. Ako po nagpupo sa kanya na lumabas, makipag-friends kahit boys, kahit girls. Hindi po ako mahigpit sa ganun. Siya po yung mas mahigpit sa akin. It's your choice. Oh. Why? Kasi po, I'm too young for that, and I feel like ito po yung age na dapat ini-equip ko yung sarili ko. This is the age where I grow as an individual being, focus on my craft, focus on my career. So parang feeling ko po magiging distraction lang siya eh. And hindi pa naman gantong age, hindi naman po serious talaga yung mga relationships muna. So alam ko kung magkaka-relationship man, like puppy love lang. So parang it's not parang worth it na unahin yun than my career muna. Kasi magkakaroon naman ng age na magiging serious yung mga ganun. Pero meron ka naging crush. Kahit na yung older, kahit Oo. hindi maka-age mo. Mga ano po, ano po eh, hindi po siya sa Philippines eh. Parang sa boy group po, Fortis yung name ng boy group. Fortis. Opo. Zia, okay. Tama. So pretty. Is it true she's an heiress? Heredera ka ba? I read it somewhere. Sabi ng isang friend ko. How would you like to answer that? Well, it is true na meron pong yung dad ko, meron siyang mga house sa England, pero to be honest, parang nagiging joke nga po namin ng brother ko. Sabi ko, Liam, sa'yo na lang. Yung property. Kasi po, Bongga. alam ko parang masarap pakinggan, yes, may mga bahay, pero there's stress that comes with it. Dahil syempre, may mga tax yun, may mga, kasi may mga tenants yung dad ko, and syempre, hindi mo naman yun i-kick out kapag, di ba? So, parang hindi ko po gustong ma-pass on sa akin yung stressfulness na yun. Parang, it's not being ungrateful po I'm very grateful, pero hindi ko naman po siya like goal sa life na makuha yung mga bahay na yun, or it's more on parang ano lang po, sabi ko sa brother ko na lang. Napakasimpleng bata.
Ang hirap po ng Maybe, question na yun. maybe in the future, sige. Siguro masasagot in the future. Parang Siguro vertical po, drama tayo opo, to sa siguro Eris. mas magkaka-knowledge ako about that in the future. Ngayon po, hindi ko siya iniisip Yeah, talaga. wala pa. Okay, thank you. Siyempre, it's important na sa life, yung create something for yourself. Hindi lang kung ano yung meron na yung life for you. Big word. Anong reaction ng dad mo sa, syempre mas madalas nandito ka, parang gano'n. Anong take niya sa career mo na pinupursue mo yung showbiz? Well, si Daddy, he's one of my biggest supporters po talaga. Like, nagulat nga po ako kada umuwi ako sa England. Yung mga friends niya, like, kilalang kilala ako. Napapanood yung mga movie ko kahit Tagalog. Because Di nila of your naiintindihan. Opo, because of my dad. So, pinapanood niya. Actually, yung Miracle in Cell number 7, dami pong nakanood doon ng mga British friends ng dad ko. Siya yung nag-promote. Opo, pinopromote ni Daddy. So, yun po, he's very supportive and maraming times na sinasabi niyang doon na lang po ako tumira para magkakasama kami doon. Pero of course, continuously, I choose my career and yung path na I built for myself here sa Philippines and yun po. Nung pumasok ka sa showbiz, umokay ka agad si daddy mo at si mami mo, or sino may gusto ikaw talaga? Actually, nung 5 po kasi ako noon, may audition po kasi sa ABS and si mommy, actually hindi po namin plan na magstay sa Philippines ng matagal. Like, uuwi din, kasi doon po kami naka-base talaga eh. Like, may mga gamit pa nga po kami doon na nandun na lang eh. So, plan talaga namin, babalik kami doon and doon mag-study and live there and everything. Pero nag-audition po ako doon sa Mini-Me and then parang nagulat na lang po kami, naging grand winner po ako doon. So, nabigyan po akong segment sa Showtime. Oo. And then, first project ko po sa Provinciano, si Yes, Kuya oo. Coco. And parang nagtuloy-tuloy na lang po eh. So, hindi na po kami umalis. Nagstay na lang po dito. Ano And sabi then, ni daddy? well, nagulat din po siya dahil syempre naging ganun yung plano bigla. Pero at the same time, very supportive po siya. Like, very proud siya. And lagi naman po, every time na may mga major like projects or ano, tinatry po niyang umuwi to be there and support. And how do you think as a person ngayon nakatulong yung pagiging child actress? Parang meron ba siyang naiambag para sa development mo? Ano yun? Syempre, there's so much advantages po na nag-start ako ng young kasi meron ng foundation na binibuild mo since bata ka. And siguro, marami rin po mga major projects na nagawa ko nung bata po ako. And which actually medyo nahihirapan nga po akong medyo i-remove. Hindi naman i-remove kasi it's part of me. Pero like yung mga tao po kasi tingin nila like 10 years old pa rin ako. Or di po nila parang masyadong ma-process na teenager na. And so, siguro po, dahil wala pa rin akong nagiging malaking project ngayon as a teen, so siguro kaya yung mga minds nila, pag nakikita po ako ngayon, parang, ay, hindi yan si Sia kasi bata pa yun. Like, ganun po, like never nang tumanda. Pero, yun po, actually siguro tong second miracle will definitely help din na magkaroon ng big project for ngayong teenagers. So, Thank you. Zia.